Hello mga sorry, good morning and welcome back ulit dito sa ating page, sa ating YouTube channel. May sumilip. Okay, guys, no, last 2 days ago, meron akong pinost na topic supposed to be na i-discuss ko or i-share ko kahapon. Kaso sobrang busy kahapon, ang daming ganap dito sa store, so hindi ko na nagawa. So, for today's video guys, pag-uusapan po natin, may nadidistract dito sa gilid, tawa ng tawa. Okay, pag-usapan po natin yung compounding. Okay, ito ay na-discuss ko na sa aking YouTube channel, pero dahil since lagi siyang topic na needed for me and for everyone na bago pa makasubaybay or hindi pa nakakita sa video. So, ito yung pag-usapan natin. So, naririnig nyo naman siguro yung compounding. Okay, so actually guys, yung tinatawag natin sa bank na compounding interest method. Okay, pag sinabi natin compounding interest method, ito lang, simplihan ko lang yung paliwanag para maintindihan din ng ating mga kasari. For example, nangutang ka sa bangko ng 1,000. Tinubuan siya ng bangko ng 100. So, 1,100 na yung utang mo. Ngayon, hindi ka nagbayad. Yung magiging principal ng utang mo ay magiging 1,100 na siya. So, instead of 1,100, instead of 100 ang tubo next month, ang tubo mo na next month is magiging 110 na. Okay? So, ganon. Kasi yung anak na 100, manganganak rin siya ng another 10 pesos. And so on and so forth. As long as hindi mo binayaran yung utang mo, yun ay mag-aanak. So, ibig sabihin, yung interest, mag-aanak ng interest. Yung interest, another interest, magdadagdag na naman siya sa capital, magiging mag-anak na naman siya na mag-anak. So, ito yung reason kung bakit delikado yung mangutang ka na yung interest ay anak pa ulit ng interest. Okay? That is compounding. Okay guys, paano makakatulong yung compounding sa business natin as a sari-sari store owner? Okay, ganito po yun guys, no? Same lang yung concept, yung compounding sa ating sari-sari store. Why? For example, namili ka ngayon ng worth 1,000 pesos. Ngayon, yung worth 1,000 pesos mo, maya-maya nabili or naubos yung paninda mo, yung tinubo mo doon, for example, 100 sa pinamili mong 1,000, nagiging 1,100 na yung capital mo. So, ngayon naman, yung capital mo ulit, pinamili mo ulit na 1,100, then tumubo na ulit yon, and so on and so forth. Once kada ikot ng pinamili mo or yung capital mo, or pagka bili mo, benta, pagkaubos, bili ulit, benta, pagkaubos, bili. That's why very important yung pag-ikot ng pera, kasi doon pumapasok yung pagko-compound ng profits mo or ng kita mo or ng capital mo. So, ibig sabihin, as long as umiikot, as long as ginagamit mo siya, as long as merong bumabalik na tubo sa'yo, at ang tubo na yun ay pinamili mo ulit or sinama mo ulit sa capital mo, yun ay magiging additional sa capital mo at yun ay magko-compound. Doon pa lang lalago yung business mo. Doon pa lang lalago yung sari-sari store business mo. Kasi nga, nagko-compound na yung capital mo at saka yung tubo, ginamit mo ulit sa pampuhunan, capital plus tubo, plus the history, repeat itself, no? So, capital plus tubo, capital plus tubo, capital plus tubo, and so on and so forth, as long as palaki dito ng palaki. Yun yung ibig sabihin ng compounding. So, ibig sabihin guys, pwede mo nating magamit yung principle na yon sa pagninegosyo din natin para lumago yung store natin. Kasi ang dami nagtatanong, paano lumago, bakit lumago? Isa yun yung pinaka-reason, you compound. Okay? So, ibig sabihin, wag liitan mo lang yung expenses mo, bawasan mo yung expenses mo, and yung capital ang tubo mo, gamitin mo ulit sa pag-ikot ng business mo. More likely, lalago talaga yung business mo kung ganun yung gagawin mo. Okay? So, yun lang mga kasari. Ingat po tayong lahat. Kung may natutunan po kayo sa aking video, please like and share my videos. Maraming salamat everyone.